Transition mula sa amihan patungong hot dry season, simula na ngayong araw ng Chinese New Year. Kaya ibang bahagi ng Southern Mindanao makakaranas na ng mga kalat-kalat na mga ilang moderate to heavy rain showers bunsod ng accumulated water vapor sa katimugan. Nalalabi naman sa patuloy ang magiging mas maulap na panahon, kabilang na ang silangang bahagi ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon. Isolated showers mas iiral sa halos buong bansa. Annular solar eclipse iiral na ngayong magtatanghali, pero hindi ito matatanaw sa Pilipinas. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, February 17, 2026. Ang oras sa ating boss may umaga ay alas 11:32 na ng umaga. Kung si Patsay sa mga kababayan natin na mga half Chinese and half Filipinos at sa mga Filipino community natin ngayong araw dahil sa pagpasok ngayon ng Lunar New Year of the Horse. Ngayong araw na ito. So, pinagdiwang yan kaninang madaling araw. So, naganap yan sa mga Chinatown ngayon at kabilang na ang sikat na sikat natin sa Manila. Diyan sa may bandang Ongpin sa Binondo ay naganap po yung celebration. At lalo na sa iba't ibang panig ng mundo sa mga Chinese communities natin dyan at mga Filipino community natin sa iba't ibang panig ng mundo. At dahil pumasok na po ang Lunar New Year, sa kultura ng mga Chinese na Year of the Horse, ay nasa natin magiging maganda sana na ang magiging fortune ng ating bansa, lalo na sa ating ekonomiya na sobrang cripple ngayon. At pagdating naman sa panahon ay walang sinisino ang ating lagay ng panahon ngayon na patuloy tayo magiging mas maulap at unti-unti na po ang pag-iral ng ating Easterlies lumalakas na po, maabot na sa bandang Bicol region ang init nito, kaya yung temperatura sa may bandang Mindoro ay tumodo mula kahapon at umabot na sa halos 36 degrees Celsius ang temperatura sa San Jose Occidental, Mindoro. Ibig sabihin nagparamdam na sa kanila ang unang bugso po ng Easterlies, yung init ng alinsangan po. So, mula dito sa ating PIMO weather page, makikita natin halos wala naman tayo nakikitaan ng mga water vapor. So, i-double check natin yan sa ating actual Doppler radar imagery. Kung maraming kaulapan tayo na mamataan ngayon. Yan, zoom out natin kung ano yung mga areas. Mapapansin po natin sa Doppler radar, hindi naman ganun karamihan ang mga kaulapan. So, most likely, maulap tayo at may magkaroon man ng mga light drizzle rain, typically bandang silangan po yan ng Northern Luzon hanggang bandang Bicol region ay makikita po. And the rest naman, walang gaanong kaulapan tayo natatanaw dito. So maliwanag naman ang animation dito ng Doppler radar, hindi gaano magkakaranas ng mga matitinding pang-ulan, pero mataas po yung forecast natin in forecast and storm prediction natin. Ay makikita natin ay may mga isolated rain po tayong naka-forecast hanggang sa darating na Huwebes. So wala tayong lightning strikes na detect, pero double check natin sa ating real-time lightning strike monitoring sa ating page. Ayan, tingnan natin kung saan ang area. Within 2-hour period po ito. Kung maglo-load, abangan natin. Ayan, meron lang tayong tatatlo na lightning strikes. At typically, katimugan lamang ito ng bansa yan. So wala tayong masyadong lightning detection, pero base sa aking lightning antenna ay may nadedetect tayo na mga ilang pulse ng mga lightning strikes. Hindi lang siguro nagkakaroon ng triangulation ng global positioning kaya hindi nagre-register, pero maliwanag naman nagkakaroon ng mga ilang pulse ang ating lightning detector. So considering wala tayong masyadong problema sa mga pagkulog at pagkilat pero inaasahan yan ngayong araw po expected po yan unti-unti habang nagsisimula na po. At ngayong araw nga po ang simula ng transition ng ating pagpapalit ng ating klima mula sa ating tag-amihan season papunta na sa hot dry season na.
Kaya yung ating amihan, halos nasa extreme Luzon na lamang ito, hindi na natin halos nararamdaman at unti na po talaga na mamaalam ang ating amihan na. So by February 20 nga po, inaasahan natin ang pinaka-vernal equinox. Ito na yung simula na talaga ng pag-iral ng ating vernal equinox. Ito na yung pinaka-pantay na naman na araw at gabi. Opposite ito ng autumn equinox. Kung titingnan natin, dito ay March 20 po talaga ang pinaka-start ng ating vernal equinox. Ito na yung start ng dry season. Kung susundin natin yung ating equilibrium ng ating season cycle, ay simula talaga ay March 20. Kung susundin natin yung equilibrium ng seasonal cycle, yung seasonal cycle lamang natin base dito sa ating apat na season natin o yung apat na klima natin, changes. So March 20 po, pero sa atin ay manatiling transitioning pa lamang yan hanggat hindi natin mararamdaman pa ang totally na init ng easterlies. Although meron na po tayong easterlies, may nararamdaman pa rin kasi tayong lamig, lalo na sa bandang gabi. So may mga ilang manipis pa tayo na amihan, lalo na sa extreme Luzon. So hindi pa natin madedeclare yan maging sa mga official weather agencies natin. Sa ating current conditions overcast, gloomy haze at partly cloudy pa rin dito sa amin sa Caloocan. Aasahan yan ngayong maghapon po yan So since madalas magiging makulimlim tayo, ay maganda pong pagkakataon na i-celebrate yung ating Chinese New Year dyan, lalo na sa bandang Ongpin. Hindi masyado maaraw, pero magdala po ng payong anytime dahil posible pa rin tayo magkaroon ng mga biglaang light drizzle rain. Wala naman tayo nakikitaan na posibleng biglang malakas na buhos ng ulan. Usually mga light to some moderate na rain showers lamang. At panadalian lamang ang magiging buhos nito. Sa lawas sa picture na tala na weather station kanya ng 6:02 AM, pinakamababa na ang 24.6 degrees Celsius. At kahapon, pinakamataas na ang 29.4 degrees Celsius, almost stationary. Kahapon ito ng hapon at 2:48 PM. So, ibig sabihin lamang, mababa pa rin yung heat index natin at 37.1 degrees Celsius. So, ibig sabihin, hindi pa totally malakas ang ating easterlies. Sa P16 in past 24 hours naman, nangunguna ang San Jose, Occidental Mindoro na nakapagtala sila ng kauna-unang pinakamainit na temperatura na pumalo sa 36 degrees Celsius. Ayun base dito sa huling recording in past 24 hours. 36 degrees Celsius po. Mukhang ayan na yung kauna-unahang umabot sa ganyang kainit ang temperatura sa San Jose, Occidental Mindoro. Typically kasi, pag magsa-summer o mag-hot dry season sa atin sa Pilipinas, unang mararamdaman niya ng mga taga San Jose, Occidental Mindoro na may pinakamainit na mauunang makakaranas ng temperatura. Then, pangalawa na ang bandang Isabela na yan. Yan, dyan sa may bandang Tugigaraw, paligid po ng Tugigaraw. Yan naman ang pumapangalawa sa mga tumataas ang temperatura. Tsaka na ang entire ng bansa natin once na nagsitaasa na ang mga temperatura dyan. Sa lawas naman sa Baguio City, 16.2 degrees Celsius na po. Maliwanag po na tumataas na rin ang kanilang lowest temperature. So, ibig sabihin, mahina na talaga ang ating amihan na. At sa Iloilo naman, ang Borongan Eastern Samar ay nakaranas sila ng 25.7 mm pa rin na total rainfall. Wala naman kami naging pag-ulan dito sa amin sa Caloocan. So, nanatiling nasa 29.1 pa rin ang aming total rainfall. At sa humidity, dahil sa napaka-concentrated ng ating moisture, ay 82% ang outside humidity. So, medyo pahirapan magpatuyo ng sinampay nito. Bumaba ito ng 1% since last hour. Atmospheric pressure, mataas po, 1,012 hectopascals and steady ito since last hour. At dahil sa may thermal inversion tayo umiiral, patuloy ang moderate air quality natin na 65 index. So, magmas po sa mga sensitibong mga baga, lalo na't madalas ang mga paputok o pailaw na umiiral ngayon dyan sa bandang Binondo. So, magmas po tayo mga folks. At sa ating sea level naman ay high tide low tide status ay pa-high tide pa lamang po tayo. So, yung alo naman mukhang kalmado naman. Nabanggit na natin yan kahapon sa report. So, wala tayong magiging concern. At diretso agad tayo sa ating almanac. Sumikat ang haring araw kaninang 6:19 AM at lulubog po ito mamayang 6 o'clock PM.
At new moon pa rin tayo, wala tayong maiulat muna sa moonrise and moonset. Pero alalahanin natin, meron tayong umiiral na na annular solar eclipse. Although hindi naman makikita ito sa atin sa Pilipinas dahil bandang Antarctica po ito matatanaw. So nabanggit na natin kahapon 'yan. At ang susunod po na magiging eclipse itong darating na March 3 po. Starting po 'yan mga 5:30 sa atin sa Pilipinas. Ang maximum eclipse po na total lunar eclipse ay mga 7:34 po ng gabi. Yan, 7:34 PM po yan oras sa atin sa Pilipinas. Yung pinaka-maximum total lunar eclipse po. Yan, ito na po yan. So, makikita natin sa Pilipinas at least mga 65 to 70% yung pinaka-maximum total lunicity. Ang pinaka-halos 100% makikita yan dito sa malapit sa bandang Hawaii. Yan. Sa karagatan ng Hawaii, malapit ang pinaka-maximum total lunar eclipse makikita. Magandang pagkakataon yan dahil yung Hawaii nandyan yung pinakamalalaking telescope. So, maraming mga astronomer ngayon magpupuntahan dyan, lalo na yung mga US citizens. So, magandang pagkakataon na matatanaw nila yan. Sa Pilipinas, halos 65 to 70% natin matatanaw yan. So, makikita pa rin natin yan. Sana lang dito sa Metro Manila ay clear sky sana tayo sa gabi para matanaw naman natin ang ganda ng magiging event sa darating na March 3. Sa atin namang local weather outlook para ngayong Tuesday, Wednesday, partly cloudy tayo sa maghapon hanggang bukas. So, very gloomy po tayo. Sa hapon lang daw magkakaroon ng medyo clear skies, pero madalas magiging maulap pa rin yan dahil mataas po ngayon ang banggaan ng init at lamig dahil sa Stellis at yung medyo malamig na hangin sa bandang kanluran. High sa low temperature expected maglalaro 30 to 31 degrees Celsius hanggang bukas na yan, and lowest temperature expected ay 24 to 25 degrees Celsius. So, diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po na halos hindi ganon kakapalan ang water vapor sa halos buong bansa. Maliban na lamang sa dulong bahagi ng Southern Mindanao na asahan ang mga ilang moderate to some heavy rain showers. Lalo na dyan sa bahagi nga po ng Davao Occidental. So, maaring madamay ang Davao City. So, magdala po tayo ng payong. At dahil posible kayong ulanin po dyan, maging sa bandang Davao Oriental. Merong pong cluster po ng makaulapan na may dalang heavy rain showers ang maaring iiral ngayong araw. Magdala po ng payong at ilang bahagi ng Eastern Mindanao, bagamat partly to mostly cloudy tayo mataas ang forecast ng pag-ulan. Ganon din sa buong southern area. Kasama na nga po ang Barm at Maguindanao region, Cotabato hanggang Lanao region na po yan. Yan. Bagamat medyo partly cloudy para ang umiiral ngayon, inaasahan natin ngayong bandang hapon po magiging mas maulap na tayo at expected ang mga kalat-kalat na ilang moderate to heavy rain showers, lalo na dito sa bandang Sultan Kudarat po at South Cotabato, kasama na ang ilang bahagi nga po ng Sarangani at General Santos City. Mula Marawi hanggang rest ng Dipolog, papasok ng Zamboanga Peninsula ay magiging mas maulap din tayo expected ang mga forecasted na mga ilang moderate to clusterized heavy rain showers ngayong maghapon po yan. Bagamat moderate ang panahon sa hilagang bahagi o nalalabing hilaga ng Mindanao mula Cagayan de Oro hanggang Agusan del Norte at Surigao, pero expected po ang isolated rain showers na naka-forecast and localized thunderstorms ngayong araw. Ganon din sa central ng Mindanao sa Bukidnon, pababa ng Davao del Norte po. So, maaaring magkaroon pa rin tayo ng mga pag-ulan dyan ngayong maghapon dahil sa meron tayong surface trap na lumalapit dyan mula sa katimugang bahagi ng Mindanao. Mula naman sa Visayas, magiging mostly cloudy po tayo at all times. So, magiging partly to mostly cloudy tayo. May mga isolated rain showers din pero asahan natin medyo mga mahihinat katamtaman lang ang kadalasan na tumitila-tila din ang pag-ulan sa buong Kabisayaan. So, hindi na natin isa-isahin yan dahil mapa-eastern, mapa-western o central Visayas man ito ay pare-pareho sila na magiging mostly cloudy at may mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog sa maghapon. Mula naman sa Southern Luzon, mula sa bandang Bicol region po, at mga isla natin ng Masbate, Burias Island, Romblon at Marinduque, magiging partly to mostly cloudy din tayo, maging sa buong Kabikulan.
Ayan, expected po na maulap tayo. Magkaroon naman ng mga light drizzle rains, typically mga light rain showers lamang ito na medyo pabugso-bugso lamang na tumitila-tila. Ganon din sa buong Mimaropa area. Yan, lalo na dyan sa bandang bandang El Nido, yan, pababa ng San Vicente, magiging mas mostly cloudy po tayo dyan at bandang Coron, Palawan po. At mula sa rest ng Mindoro, magiging partly tumusikaw din tayo at expected din ang mas maalinsang panahon sa inyo dyan ha, lalo na sa Occidental Mindoro po. Kayo po may pinakamataas na huling recorded na temperature. At mula man sa bahagi ng Camarines Norte, sa kasabay ang Calabarzon sa bandang Saudo Luzon pataas, kasama na ang buong Metro Manila, magiging mostly cloudy po tayo at very gloomy po. Kaya iiral ang mas maulap at halos makulimlim na panahon ngayong araw. Mula Bulacan hanggang Central Luzon, at least partly to sa mostly cloudy pa rin tayo. At sa bandang kaluran po ng Extreme Northern Luzon pababa ng Zambales ay magiging partly to mostly cloudy rin ng iiral. Ganon din sa silangang bahagi ng Cagayan Valley, mula dyan sa bahagi nga po ng Apayao, Tugigaraw, Mapakalinga, Manyaon Mountain Province, Isabela hanggang Quirino na po yan. So damay na maging Aurora region po, pababa na yan ng Laguna sa silangan, hanggang dito na yan sa bandang Atimonan, Quezon. So mostly cloudy ang kadalasan na iiral sa halos buong bansa. Magkaroon man ng mga pag-ulan, typically madalas ay mga light to moderate showers. Except lamang ha sa binanggit natin sa may bandang Katimugan na Mindanao na kayo po ay expected na makakaranas ng mas heavy rain potential po. So be ready po ngayong maghapon po, ayan yung cluster na ito ng kaulapan na nag-reach out dito sa bandang Katimugan po ng Mindanao. So kayo po ang mas makakaranas ng heavy rain showers kumpara sa bandang Visayas, pataas ng Northern Luzon. So may bugso pa rin ba daw tayo ng amihan bago matapos ang month of February sa mga nagtatanong? Well, kung titingnan po natin sa ating MSLP at Windgas, mapapansin po natin yung bugso ng hangin sa hilagang bahagi ng Luzon. Medyo iiral pa, pero sa may bandang Taiwan po na medyo may manipis na amihan pa rin tayo na iiral. Extended ito hanggang February 20, 18 to February 20. So medyo may bugso pa rin tayo ng hangin at may mga ilang lamig pa rin ng manipis na amihan ang iiral hanggang February 20 po yan. And then kalaunan ay ninipis din kaagad ito pagpasok ng maghapon ng February 20 all the way na po yan. So ito na po yung February 21 ang resulta niya pagdating ng February 21. Yan. So pagdating ng February 21 ay halos manipis na lang talaga ang northeasterly sa wind flow natin. Ayan. Mayroon pa rin mga ilang northeasterly sa wind flow. Makikita po ninyo. At pero patuloy na ang umiiral ng ating easterly. So manipis na lamang talaga. At makikita natin yung pagbaba ng atmospheric pressure halos umaabot na sa bandang Metro Manila. Naglalaro 1,008 to 1,006 hectopascals yan pagsapit ng between February 19 to February 21. So nire-rewind po natin. Ito po yung medyo lalakas muli ng bahagya, yung northeasterlies. Pero mapapansin po natin, hindi na ganun kalakasan ng ating amihan. Yan, mga February 19 po ito. Yan. So, sa mga nagtatanong kung babalik ba ang amihan, bahagya lamang, pero manipis pa rin ito. Hindi nakagaya talaga ng mga nakaraang linggo na malakas talaga ang ginawdala ng amihan. Kasi nga po, umiiral na po yung ating easterly trade wind sa silangan. Mapapansin nyo po, unti-unti na pong lumalakas ang tulak ng ating easterlies po. Then, pagpasok ng vernal equinox, sa darating na February 20, ito na po ang resulta niya. Yan, pagpasok po ng vernal equinox, unti-unti nang ninipis at lumalakas naman ng lumalakas ang easterly. So makikita natin, lumalakas na talaga yung ating easterlies. Pagpasok yan ng February 20 at tuloy-tuloy na po yan. At dito, unti-unti na natin mas mararamdaman. At dito, magkakaroon po tayo ng mga ilang mga pag-uulan po ha. Kung titingnan natin yung accumulated rainfall kasama ang NCR, although mga light rains, may mga ilang pag-ulan din na cluster sa extreme Northern Luzon at Southern Mindanao area yan. Mga starting po yan ngayong araw, and then kung itutuloy po natin hanggang bukas by February 18, ayan, magiging mas maulan po ang parte ng Mindanao. Yan, kung titingnan natin yung accumulated rainfall, mostly bandang Eastern Mindanao at Southern Mindanao magiging mas maulan. Yan. Mapapansin natin hanggang February 22 ay kalimitan ay bandang Eastern at Southern Mindanao magiging mas maulan po.
Sa bandang Northern Luzon naman, bandang Mountain Province po, ilang bahagi ng Cagayan Valley, medyo uulanin din. Pero wala masyado sa buong NCR. Yun, wala masyado. Mga maninipis o napakababa lamang ang mga tsansa ng pag-ulan. Very light lamang. So, yan, katapusan na po yan. Maliwanag dito na umiiral na talaga ang ating init dala po ng easterlies at pagpasok po ng hot dry season natin. So, yun po, maliwanag po yan at sa ating 6-hour concentration SWOT, yan, mapapansin natin mas mataas po yung SWOT sa may bandang eastern at southern Mindanao lamang. Hanggang February 20 na yan. Ayan, makikita natin. Yung concentration sa loob ng 144 hour na po yan o every 24 to 48 hour period, mapapansin natin ang concentration ng ulan bandang eastern Mindanao at southern Mindanao. Sa Luzon naman, bandang dito sa bandang Cagayan Valley, pero mapapansin natin mga hanggang moderate rain showers lamang ang aabutin. Yan, hanggang nitong katapusan nga po. So, bandang Mindanao pa rin ang mas magiging maulan. Hindi masyado sa parte ng bandang Southern Luzon at Central ng Luzon at Metro Manila. Hindi masyado. So, yun lamang ang magiging resulta ng mga pag-ulan nitong huling 2 linggo ng February. So, malinaw yan mga po. So, diretso agad sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, makikita natin ang may pag-iral pa rin tayo na northeasterly surface wind flow, pero mapapansin natin manipis na lamang talaga ito. At umiiral na po ang paglakas ng ating easterlies. Kaya makakapansin nyo po, nagbe-bend na talaga ng todo yung direksyon ng hangin. At yung hangin sa may bandang Siberia, humihina na rin po. Yan, oh. Kaya yung northeast monsoon dito sa Hilaga mula sa bandang eastern China, unti-unti na talaga siyang numinipis at humihina na. And then, nagte-take over na unti-unti yung easterlies, yung malakas na easterly trade wind dito sa silangan dagat Pasipiko natin. Kaya unti-unti mararamdaman na natin ang unti-unting pagtaas ng ating maalinsangang pakiramdam po yan sa mga susunod na mga araw yan. So, yun po. Mapapansin natin at wala naman tayo na so far na namamataan na anumang sama ng panahon o anumang tropical wave. So hanggang sa katapusan po yan, naglalaro lamang yung ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, typically bandang Indonesian Peninsula lamang. Normally yan because nagkakaroon ng intertropical convergence zone dyan. Pero yung probably of Tropical Cyclone Genesis, wala tayo so far na naoobserbahan. So walang masyado yan, no? Usually bandang Indonesian Peninsula na bumababa ang atmospheric pressure, pero yung cyclonic effect nito ay so far wala po. So double check natin yung convergence kung nagkakaroon ng development dito sa bandang pagitan ng Indonesia. Yes, meron, nakakaroon, pero unlikely na nagiging isang active na tropical wave po ito. Bababa ang atmospheric pressure, so posibleng matawag yan na low pressure area, pero very less likely ito na magiging aktibo na low pressure area. So very low lamang ang maaari. Depende na lamang yan sa observation ng tropical cyclone sector kung itataas nila yan as invest, pero very less likely ito na matatawag nating isang bagong bagyo. Typically, siguro shallow low pressure, ganun, maaaring itaas yan ni Pag-asa. Yan, mararamdaman lang ng mga taga Southern Mindanao yan. Maulan lamang talaga ang madalas na mararamdaman yan. Pero yung cyclonic event, so far ay hindi naman magiging concern at wala tayong inaasahan na mararamdaman yung cyclonic event. So, wala po tayong magiging problema dyan. So, diretso agad tayo sa Ulat Lindol. Sa Ulat Lindol, mula kaninang madaling araw, nagsunod-sunod po yung mga pagyanig natin. At kung titignan natin yan sa data feeding PBOX, ay may mga ilang teleseismic tayong kasing nadedetect mula kaninang madaling araw. Sa may bandang Camarines Norte, magnitude 4.3 po ito. Mababaw lamang siya at 15 km, kaya na-detect ng aking seismometer. Oras nito is 2:01 AM. So kung titingnan natin dito ay 2:04 AM po na-detect. Ito yung sa may Binson. So na-detect ng aking seismograph yung jolt na ito sa may bandang Binson. Sa Tinaga Island po ito, malapit. Yan. So nagkaroon ng pagyanig po dyan. Magnitude 4.3 po ito. And then, after nyan, ay ngayon lamang mga 11:32 AM, nagkaroon ng another magnitude 4.4 dyan sa may bandang Cortez, Surigao del Sur naman. Ngayong 11:32 AM lang ito naganap. Pero mula kanina madaling araw, wala naman po tayong sunod-sunod na mga malalakas sa pagyanig sa bandang katimugan ng Mindanao, although tuloy-tuloy pa rin yung mga aftershocks
dyan sa Sultan Kudarat at ilang bahagi pa rin ng Surigao Region o bandang Davao Oriental at Bogo, Cebu. At mapapansin natin, medyo hindi pa ganun karamihan yung mga paglilindol natin ngayong araw, pero tuloy-tuloy na nadadagdagan tayo ng mga magnitude 4.0. So medyo alisto po tayo mga folks, lalo na at may mga pagyanig na rin tayong nare-record sa bahagi po ng kanluran ng Northern Luzon. Mula sa historical earthquake data naman natin, kung sisilipin natin, yung for ang month of February, bilangin na natin yung total earthquake natin. For the month of February ay total of 556 earthquakes na po tayo. Between magnitude 2.0, pataas po ito 521 sa magnitude 2.0, 31 sa magnitude 4, at 4 sa magnitude 5.0. So mukhang dinigrade ito ni PBOX Kahapon lang total naka-5 na tayo, pero ngayon bumalik na naman sa magnitude 4 o total of 4 na magnitude 5.0. So may dinigrade na naman si PBOX. So bumalik sa 4 ang ating total of magnitude 5.0, and so far wala naman tayong na-record na kahit isang magnitude 6. So tuloy-tuloy pa rin at medyo magalaw po ang ating tectonic dito sa pagitan po ng Sulawesi, Indonesia at bandang Southern Mindanao. Sa Luzon naman bandang Batanes Group of Islands. So medyo mas babantayin natin itong mga folks. Mataas ang lumalabas na pressure dito sa may bandang kanluran ng Northern Luzon. Sa bandang Mindanao naman ay bandang Katimugan area, pagitan po ng Sulawesi, Indonesia at southern part ng Mindanao. So medyo bantay-bantayin po natin yan mga folks. At narito naman ating 3-day the weather forecast para sa araw ng Martes, February 17, 2026. At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, February 17, 2026. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa babang detalye nyo gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na sa ating report. Expected lang natin na halos maghapon na very gloomy po ang paligid natin dahil sa umiiral na easterlies ngayong araw. At visit naman sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and Happy Chinese New Year po sa ating lahat.